Kahapon nagbaba ng kautusan ang ombudsman at sinususpindi ang 69 or 69 na opisyal ng Bohol at maging ng mga government agencies dahil dyan sa nangyari sa Chocolate Hills. Kaugnay pa rin yan sa kontrobersyal nga na resort, yung Captain's Peak, na naitayo dyan sa gitna ng Chocolate Hills. Yun. Alright. Ayan, under preventive suspension, lahat ng mga ito, si Gobernador Amintado, Sagbayan Mayor Suarez, Butuan Mayor Humawid, Katigbian Mayor Elizabeth Pase, Clarin Mayor Ibarra. Lagyan mo ng parang graduation song. Bilar Mayor Palacio, Sierra Bullones Doria, Congratulations. Valencia Mayor Balite, Carmen Mayor de los Reyes, former Biliran Mayor Hayektin, former Mayor Bullones Maestrado Jr., former Valencia Mayor Katrina Lim, former Mayor Garcia, former Carmen Mayor Toribio, former Bilar Vice Mayor Maligma, Congratulations. former marami ito. Mga At ito. DNR EMB Regional Director Maria Victoria Abrera, Nako. DMR PAMB Regional Pambi. Director Gilbert Gonzales. Suspendido regional officials, Office of the Civil Defense, Department of Science and Technology, Department of Agriculture, Department of Environment and Natural Resources. Yan, DNR. kasama Kasama. sa placed under preventive suspension. Yan. Nasa Yan. ano to? Kumbaga, nasa dean's list ito sa eskwelahan. Lahat. Graduate. 69 sila ang nasuspindi ngayon. Kausapin natin si Attorney Handel Lagunay, Legal Officer ng Bohol Provincial Government. Magandang umaga, Attorney Lagunay. Sir, this is Erwin Tulfo and Aljo Bendijo. Live po tayo sa PTV Network at sa Radyo Pilipinas Nationwide. Good morning, Attorney. Good morning po, Congressman Erwin, Aljo. Magandang umaga po sa iyong lahat. So, sir, ngayon, sino po magte-take over? Ngayon po, inilagay sa preventive suspension si Gob Amintado. Sino po ang magpapatakbo muna ng lalawigan, Attorney? Yes, si Vice Governor Victor Balite, siya ngayon po ang acting governor ng Bohol. Opo. Sir, ito po ba iaapila ni Governor Amintado at, you cannot speak for the others, pero ito po ba iaapila ni Governor Amintado sa Ombudsman, itong suspension na ito? Yes po, no, we are evaluating all available legal options and we are looking at a motion for reconsideration as a first step. Yan po ang direction namin ngayon. Ang problema kasi dito, attorney, itong nasilip, nabigyan ng mayor's permit. Mga permit, ECC, nabigyan ng mga, kung ano bang, mga compliance certificate, na may paglabag sa ating mga panuntunan sa batas dahil yan po ay protected area. Yan po yung nakita po ng ombudsman. Ano po reaction niyo po doon? Yeah. So, yun nga, no? Some documents can speak for itself. Ang sa amin lang naman, as far as si Governor Amintado is concerned, nung nagsimula ito, hindi pa naman siya governor. When they started in 2018, 2019, gano'n. And then, sa pag-issue naman ng mga building permit, mayor's permit, hindi naman talaga kasali po doon ang governor. So, we're just hoping na the Honorable Ombudsman could take a second look at this and baka ma-convince namin po na there's no need to preventively suspend the governor. Kaya daw po, sir, preventive suspension, baka kasi ma-impluensyahan daw ni Gob ang ongoing investigation. So, ano ho reaksyon nyo rito, Attorney Lagunay? Hindi naman po siguro na makabigay ng undue influence si Governor. Well, kung ano yung kinakailangan ng ombudsman, mga documents, kinakailangan nila, we can always submit them. In fact,
may mga compliance na. So kung ano sa mga documents na hinihingi nila na parang kulang pa, then we will produce and point out kung saan makukuha yung mga documents na hinahanap ng ombudsman. Governor Harris is cooperating sa investigation ng ombudsman. Even with the ongoing investigation sa Senate and sa House po, no? We are cooperating. I know that to kasi nakaupo ako minsan, talaga nagpadala naman kayo ng mga tao doon. Anyway, ang tanong ko lang Yes po, po. isa huling katanungan ko. Totally po ba wala na nag-ooperate diyan kayo ng mga resort around Chocolate Hills or in and around Chocolate Hills? Wala na munang nag-ooperate, sir? Attorney Handel? Yung Captain Speak, no? Hindi naman na stop operation na talaga 'yon. As far as sa ibang mga resort, may mga restaurant, yung mga karinderya kung ganon. Hindi naman pero yung I think nabigyan ng notice ng violation sa DENR siguro. Hindi ko pa lang na-verify kung they have stopped operation ba. Pero alam mo, Attorney Handel, basing, alam mo ba, Aljo, doon sa investigation, it turned out na 1926 pa, di ba sinasabi ko, Ancient na. No? alienable and saleable na yung lugar na yan. Oo. Ang naging problema, mukhang hindi na-advisean ang dating Pangulong Fidel Ramos na, Sir, hindi pwedeng lahat itong area na ito kasi 1926 pa, may mga may-ari na ng mga lupain na ito. Pwede na-dispose. Alienable. Opo. Hindi, maging ang LGU sana nagprotesta. Siguro, ito tinitingnan ng ombudsman. Bakit hindi kayo nagsalita dyan? Yeah. Di ba? May instruction. But anyway, attorney, so, maraming salamat po sa oras na binigay niyo po sa amin this morning. Thank you po, attorney. Salamat din po. Salamat din po, Sir Erwin. Thank you.